You won't post anything, babe? Oh, nakakamot ka kaagad sa batok mo. Wala pa nga ako masyado sinasabi, Blaze eh. Ipapagawa ka na naman eh. Para namang labag na labag sa kalooban mo. Nakakainis ka na kasi. Kasi mag-iisang taon na tayo pero miski isang photo ko ayaw mong i-post or i-story. Miski sa wallpaper mo ayaw mo. You don't even take pictures of me. Or you don't even compliment me. Ano ba, Katleya? Nakakarindi na yung boses mo. Alam mo ba yun, ha? Ayaw ko nga. Ayaw kong i-post ka kasi ang hassle. Mag-picture ka na lang sarili mo. I-story mo, i-post mo, i-hype mo sarili mo. Pero kapag ibang babae, nagagawa mo mag-comment sa mga post nila. Na ang ganda nila, na ang cute nila, na bagay sa kanila yung mga damit nila. Pero sa akin, ang hassle, dadrama ka na naman. Karindi! Sa tenga. Basic. Maliit na bagay lang naman yung hinihingi ko. I just want you to appreciate me. Diyos ko, parang yun lang. Never mo akong tinrato na girlfriend mo. Alam mo ba yan? Tiga utos, pwede pa. Katleya, bili mo nga ka ng Yossi. Katleya, bili mo kami ng mga kaibigan ko ng alak. Katleya, ninisin mo yung kwarto ko. Katleya, gawin mo yung assignment ko. Ano ba kita natiis? Kasi mahal nga pala kita. Nakakapagod din pala, no? Yun na nga lang yung silbi mo, nagre-reklamo ka pa? Alam mo, tama nga yung mga tropa ko eh. Maarte ka. Kaya dapat sa'yo palaging inuutusan para magtanda. 2 sampal lang yan, baka magreklamo ka pa. Break na tayo, lul. Let's go. Bakit? Ang ganda mo, miss. Sino ko nga ulit? Pangalan ko po, Katleya. Girlfriend mo po, Dylan. Girlfriend kita? Kaganda naman na ba? Bagay sa'yo yung dress mo. Siyempre, ikaw bumili. Uy, kahit di ko yung binili, bagay sa'yo lahat ng mga pinipili mong damit. Naks. Isang pose nga dyan. Yung heart pose mo naman, miss. Yan! Bi, dito ka dali. Picture lang kita. Nahiya ako, bi, ang daming tao. Ang sabi ko? Flaunt and pose. Tama. Flaunt and pose. Yan! Nakaganto, babes. Smile. Tapos tingin ka sa gilid, pakita mo yung nakakahiwa mong jawline. Visit. Yan! Ang ngiti, parang in love ah. Tagal na. So happy for you, Frenny. Binigyo ka lang ng ex mo dati, pero ngayon kulang na lang mag-slide ka sa baghari mo. You and your words talaga. Ang tanong ng taong bayan, nasa tamang tao na ba? Oo. Nasa tamang tao na ako. Dylan, Kobe, nasa tamang tao ka na ba? Ako rin. Nasa taong tama na. Nilalanggam na ako rito. Makaalis na ang buwisit. Liga na? Okay, baby. Eric, ayaw mo ba maghanap ng full-time job? Yan na naman. Napag-usapan na natin yan ah. I know. I just wanna check if nagbago yung isip mo or... Babe. No. Marjorie. Gusto ko yung ginagawa ko. I love writing. I know. Alam mo naman pali. Bakit pinagpipilitan mo pa rin yung full-time job na yan? Nahihirapan ka na ba sa mga bills natin? Hindi naman. Marge, listen to me. Nagpasa na ulit ako ng bagong manuscript. I know they will love that story. Pag na-publish na yon, I'm very sure na magiging successful ako. I'll make you proud. Okay. Eric, di ba sabi ko itapon mo yung basura? Sandali, isusulat ko lang itong scene na to. Kanina pa yung sandali na yan eh. 5 minutes. Huwag na ako na. Ay, mahal, nakauwi na ako. Nag-sign ka na ba? Mamaya ka na pwede. I need to finish this manuscript tonight. May tatapusin din kasi ako, so kung pwede ikaw muna. I'm pretty sure na mas importante itong ginagawa ko kaysa sa ginagawa mo. Sige na, mag-sign ka na. Okay. Marjorie. Bakit? Walang pagkain? Sorry, mahal. Hindi ko kasi napansin yung oras, tsaka kagaling ko lang talaga sa part-time. Sana nagluto ka na. Importante sa akin yung oras. May hinahabol akong mga deadlines, anak ng leche naman, no? Magluluto na ako. Wag na. Sa labas na lang ako kakain. Stress na nga ako sa mga sinusulat ko. Stress pa ako sa pagkain. Alam mong nahihirapan na ako, Marjorie. Ikaw lang? Ano? Ikaw lang nahihirapan? Ikaw lang nasa stress? Paano ako, Eric? Nahirapan din naman ako Kailangan ko pa mag-aral sa bar. Ano mahirap? Lagi ka lang naman nagbabasa. Ewan ko sa'yo. Hello? Tulungan mo naman ako. Bakit? I need your help, please. Hindi na naman kasi approve yung manuscript ko. Sabihin mo sa kanila na I worked hard for this, na pinaghirapan ko to.
Please, tulungan mo ako magmakaawa sa kanila. Please, Marge. Ngayon ang damayan mo ko. Pinaghirapan ko to. Nasaan ka? Morning, attorney. Good morning din sa'yo, Lian. Ano nga yung tinitingnan nyo? Libro ni Eric. Binigay sa akin ng pinsan ko. Eric? Yung ex mo 10 years ago? Yung nakipag-break sa'yo dahil hindi mo siya dinamayan nung hindi na naman tinanggap yung manuscript niya? Nakakaloka talaga. Pero buti na lang hindi mo iniwan yung bar exam for him, no? Eric? Papunta ka na ba? I'm sorry, Eric. I'm sorry. Pero kasi may pangarap din ako. Ano? I'm sorry. Hindi ko naman kasi kayang maging si George ng The House of Us na kayang isakripisyo ang pangarap para sa pagmamahal. Pero pag uwi mo after ng first day ng exam, nakipag-break siya sa'yo. Kaya the following days, umiiyak ka habang nag-e-exam. Oo nga. Ngayon mukhang successful writer na siya. Did you regret your decision, attorney, na hindi siya puntahan nung araw na yun? Hindi. Never. Yun at yun pa rin yung gagawin ko. Ay, natupad niyo nga yung mga pangarap niyo pero hindi nga lang kayo magkasama. Galit ako sa ginawa niya sa'yo pero 10 years naman na yun nakalipas. Baka ngayon pwede na. He's already married. 2 na rin yung anak niya. Attorney! Why are you looking at me like that? Mahal mo pa? Hindi na. I'm just so proud of him. I mean, at least we got our own happy endings, right? Anyway, magtrabaho na tayo. Ay, buhay nga naman. Ano to? Bakit? Mali ko ba na magkasama kayo ngayon? Mali mo ba? Bahay ko to, di ba? Bakit di ka man na nag-text o kaya tumawag na pupunta ka rito? Teka, bakit ba? Dati naman walang sked. Dati yun siya, dati! Bakit dati lang? Ano nangyari? Bakit di na pwede ngayon? Bakit ka nga nandito? Nandito ako kasi na-miss kita. Okay? Na-miss ko yung best friend ko. Dati kasi ang dami kong update galing sa'yo. Alam ko kung ano yung nangyayari sa'yo. Pero ngayon, ano ba nangyari sa atin? Ano ba talaga kayo ni Jane? Ano? What do you think? Am I crazy? Alam kong 5 months pala kami magkakilala. Pero I'm certain. I'm so certain sa nararamdaman ko para kay Jane. Ayoko na siyang pakawala. Buntis ako! Tapos? Ano pa sabi ni Cha? Buntis siya tapos? Ha? Kulang pa yung kwento mo, Benny. Anong reaction ni Kurt? Buntis siya tapos... Tapos? Tapos panoorin mo na lang yung buong movie sa Netflix para naman malaman mo, diba? Benny! Seasons yung title ng movie starring Lovie Poe and Carlo Aquino. Panoorin mo para maramdaman mo yung naramdaman ko. Nararamdaman naman kita! Talaga? Gusto mo na ako? Benny! Update mo ako kapag napanood mo na. Tsaka tayo magkwentuhan tungkol sa feelings natin para sa isa't isa. Whenever you're ready. Ako po si Bray Gonzalez at meron akong tatay. Ernesto po pangalan niya at isa siyang solid at matapang na ama. Meron siyang 2 trabaho. Nagtitinda ng lugaw sa umaga, security guard naman sa gabi. Sipag niya, no? Para raw may pangtustos siya sa amin hanggang kolehiyo. Isa rin siyang mabuting asawa. Kada kinsenas, inuuwian niya si mama ng paborito nitong mga prutas at para sa buong pamilya, bumibili siya ng lechong baka galing Andox. Sumweldo na ako, mahal! Saya niya na naman, oh. Oh, mga mansanas mo, tapos... Salamat, mahal, pero naku! Ano ka ba? Double celebration tayo ngayon kasi tumaas yung mga grades ni Bray. Tapos, nanalo pa sa declamation contest yung bunso natin si Maria. Kaya kakain tayo ngayon ng lechong baka galing Andox. Baka kami ay ma-spoil niyan, pero tara kain na tayo. Palaging may celebration sa bahay namin. Malit man yan o malaki. Kumbaga, parte na ng buhay namin yung Andox. Pero sa araw,
nakita ko si Papa umiinom ng malamig na San Miguel. Tapos yung pulutan niya, yung paborito niyang lechong baka. Sasaluhan ko sana. Kaso, nung palapit na ako, narinig ko umiiyak yung tatay ko. Walang nakakalam sa amin kung bakit siya umiiyak. Nandun lang siya. Nakain. Nainom. Tapos umiiyak. Tapos ilang araw lumipas, nalaman namin na natanggal ako sa trabaho. Mas gusto na raw nila yung mas maliksi kumilos. Tapos yung lugawan natin, nalugi na. Pasensya na. Pasensya. Naghahanap naman ako ngayon ng trabaho. Pasensya na. Sorry ma'am, wait. Gusto ko sisihin yung kumpanyang dati pinapasukan ni Papa dahil piniyak nila siya ng ilang araw eh. Pero kahit na ganun yung nangyari, di siya sumuko. Naghanap agad siya ng trabaho, tapos ngayon, dalawa na ulit yung trabaho niya. Grab driver sa umaga, tigaluto naman ng andok sa gabi. Nakauwi na ako. At syempre may dala akong pasalubong. Ang paborito nating lechong baka galing Andox. Nung binalita niya sa amin na may trabaho siya, nag-uwi ulit siya ng lechong baka tapos nag-sorry siya sa amin. Kasi sabi niya, 2 buwan daw siya hindi nakabili nun. Happy Father's Day. Bilib po ako sa kasipagan niyo para sa amin. Yun na po. Salamat sa pakikinig. Thank you for sharing that, Bray. Nga po pala. Yes? May mahaba pong promong Andox. Pwede po kayong makakuha ng 50 pesos off kapag bumili po kayo ng Father's Month Special Bundle sa GrabFood from June 1 to June 30. Makabili nga. Bili na kayo. Yun lang. Wish, wala kang ginagawa. Bakit? Di ba gamay mo na yung recent topic natin sa calculus? Yup. Pwedeng paturo, hindi ko kasi gets. Girl, ang slow mo naman. Ang dali-dali lang ng lesson tapos hindi mo pa get. Ano ba yun, Zari? Calculus, yung recent lesson natin. Hindi mo gets? Hindi. Ako gets ko. Talaga? Pwedeng paturo? Ayan, okay, Krish. Ang time-consuming. I mean, no offense, Zari, pero dapat kasi gets mo na yan. Kami ng mga kaibigan mo, alam na yan, tapos ikaw. Ay, naku, napapag-iwanan ka namin, ha. Bobo yarn. Hoy, umiyak yan bigla. Joke lang, ha. Puro na lang paturo to si Zari, napaka-bobo. Puro paturo pero never naman natin siya tutulungan. Nakakairita kaya? Ano niya hindi nagigets yung mga lessons, napaka-basic lang naman ng mga yun. Stock knowledge na nga lang yung iba rin eh. Ang sarap tuloy sabihin sa kanya harap-harapan na, bobo ka? Oo, bobo ka. Zari! Huh? Bakit, Sammy? Okay ka lang? Masama ba pakiramdam mo? Yeah, I'm okay. Di yan okay. Vern, halata namang hindi ka okay. Ano ba problema mo? Oo nga, kanina ka pa nakatulala dyan sa binabasa mo eh. Hindi niya gets yung lesson. Gets ko. Di mo nga gets yung feelings ko para sa'yo, yung lesson pa kaya. Hindi mo gets, umamin ka na. Kanina pa kita inaobserbahan. Kamot ka ng kamot dyan sa Naomi, wala namang gumagapang na kuto. Hindi mo gets yung lesson, Zari? Alin dyan? Okay lang? Hindi. Hindi okay na magsinungaling ka? Alin dyan yung hindi mo gets? Tutulungan ka namin, Sammy. Naiiyak ka ba? Hindi. Sabing hindi nga okay magsinungaling eh. Akala ko kasi imamock niyo ako. What? Akala ko kasi sasabihin niyo na slow ako, na bobo ako kasi hindi ko gets yung lesson. Zari, are you kidding me? Kapag may hindi naman kami gets na ibang lessons, nandyan ka kaagad para turuan kami. No judgment at all. So bakit naman namin sasabihin yun? Bakit ka naman namin imamock? We do understand kung gaano kahirap mag-aral. Walang madaling lesson. And Zari, mga kaibigan mo kami. Cringe man pakinggan pero ang magkakaibigan nagtutulungan at hindi nagbababaan. There's no competition between us. Healthy competition, yes. Pero not to the point na magiging insensitive kami sa side mo. Competition sa amin. Huh? Competition sa puso ni Zari kasi buwisit yung tika-ibang course eh. Maming may gusto sa'yo, gusto rin naman kita. Ang seryoso ng usapan tapos isisingit mo yung kaipalan mo? Turuan na nga kita, Bob. Zari, turuan na rin kita kung paano ka aamin sa akin. Gusto rin naman kita. Gusto ko na rin matutunan tong lesson natin.
Pag-untugin ko kaya kayong dalawa, no? Maghiwalay nga kayo, ako magtuturo sa'yo, Zari. Mamimiss kita, Zari. Wow, isang tao lang naman yung pagitan nyo. Kita mo tong ballpen na hawak ko, Vern? Bibili na lang ako ng snacks natin. Bye, Zari. Mamimiss kita. Please tell me hindi mo gusto yung pangit na yun. Gusto ko siya, Sammy. Bagay nga kayo. Pares kayo may topak. Once again, Maverick got the highest score. Congratulations. Thank you, ma'am. Masyado mo na namang ginaling ang hayop ka. Paano naman kami mga hindi kasing talino mo? Wisit na to. Napaka-easy ng exam. Stock knowledge lang naman yun eh. Ay wow, sorry pre ha. Yung akin kasi na-stock yung knowledge sa dulo ng utak ko eh. Mag-aral ka kasi. Siguro mas gusto mo sa isang babae matalino, no? Siyempre, big deal sa akin yung grades ng future girlfriend ko. Ayoko sa bobo. Ang harsh mo naman, makabobo naman to. I'm just speaking facts, pre. If she can keep up with me, then hard pa sa ganun. I want someone who's smart. Yung may sense kausap. Yung nakakausap ko sa kahit na anong topics, mapa-academics man or random in life. May natitipuhan ka ba rito sa classroom? Wala. Bilis nun ah. Ayaw mo kay Frankie? Si Frankie? Di naman siya matalino eh. Di ba recently pinagyabang niya na may line of 7 siya? Kakahiya. Hoy, mabait siya maganda si Frankie, no? Pero hindi pa rin siya matalino. Yun yung pinag-uusapan natin, di ba? Malapit na raw si ma'am, kinakabahan ako. Feeling ko bagsak yung exam ko. Feeling ko bababa yung grade ko for this quarter. Dasalan mo kasi. Yabang, porket siya na naman yung highest. Ako lang to. Good afternoon, students. I finally have your exam papers. As usual, i-announce ko kung sino yung pinakamataas for my subject. But I've talked to my fellow faculty members at nalaman ko siya rin daw ang pinakamataas ngayong quarter sa subjects nila. Congratulations, Frankie. Ako po? May himala. May pag-asa pa ako, Maverick. Kung kaya ni Frankie, kaya ko rin. May himala. Nasaan na yun? Frankie. Maverick? Can I talk to you? Oo naman, basta ikaw. Anong gusto mong pag-usapan natin? This is your first time, right? First time saan? Nakausapin mo ko? Hindi. First time na maging highest ka sa exams? Oo. Grabe, para ako nasa cloud. Hindi narinig ko yung sinabi ni Mom. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Alam mo ba, Maverick, isa ka sa mga naging inspirasyon ko. Tapos, how did you do that? Huh? Paano ka naging highest ngayong quarter? How did you do that? Hindi kita maintindihan. Did you cheat? Ano? Ang weird kasi, last quarter you were bragging about your line of 7. Kung paano ka natawa kasi may 75 ka sa grade mo, tapos ngayon, ikaw na ang highest exams natin? I don't understand. The only way for you to achieve that ay nag-cheat ka. So, did you cheat? Hindi. Pwede ka naman maging honest sa akin. Di ba gusto mo ko? I promise, hindi ko sasabihin. Hindi lang talaga ako naniniwala na biglang ganun ka. Or don't tell me, nag-cheat ka para mapansin kita. O eto na, napansin na kita. Ano ba pre? Huwag kang mangalam dito, Vance. Mangingialam ako dahil hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko galing sa'yo. Bakit mo inaakusahan si Frankie na nag-cheat sa exam? Because she's capable of doing that. At ganyan takbo ng utak mo, ha? Nauntog ka ba o hindi mo lang matanggap na may mas mataas sa'yo? Kasi kung ganyan ka dahil sa pangalawa kong sinabi, na, sarap mo sapakin. Di ka ba nawaweirduhan, Vance? Hindi! Nag-aral siya, nagsipag siya, kaya siya yung highest. Ganun ba kababa ang tingin mo sa aming mga slow learners, Maverick? Ano? Kapag kayo mataas ang score, congratulations. Pero kapag kami may mataas na score, nag-cheat agad? Ganun ba kami kabobo sa paningin mo? You misunderstood my point. Hindi ba pwedeng iba-iba lang talaga yung learning capacity nating lahat? Matalino ka, masipag ka, ginagamit mo yung stock knowledge mo. Pero, sorry Ako kasi kailangan ko pang ulit-ulitin yung mga binabasa ko para magets ko yun. Kailangan may mag-explain pa sa akin kung ano yung inaaral ko. Hindi ako katulad mo, pero malinis yung konsensya ko, Maverick. Nag-aral ako na mabuti, kaya siguro deserve ko naman yung nakuha kong recognition, diba? Hindi ikaw yung tipong marunong pumalakpak para sa ibang tao. Kung may girlfriend ka ngayon, at mas nataasan ka niya kahit saan, I doubt magtatagal kayo. Kasi ako pa nga lang na hindi matalino sa paningin mo na nataasan ka, ganito na agad yung reaction mo. Ano pa kaya sa future girlfriend mo? I suggest wag ka na mag-girlfriend. Nakakatakot kang jowain eh. Tsaka nga pala, kaya ko na mag-focus sa pag-aaral ko.
Alam ko na rin kung ano yung mga study habits ko. Salamat sa'yo, pero paano ba yan, Maverick? Baka mas lalo kitang mataasan yan. Mas lalo ka mafu-frustrate sa akin. Hintay, Frankie! Slay ka ron! Islay!